Tanggalin mo seatbelt mo. Lumabas ka. Get out. Yes, I'm getting out. Isang dating lisensyadong siruhano ang inaakusahan ng pagtanggal ng maling organ sa pasyente na naging sanhi ng pagkamatay nito sa operasyon. Kung magkakamali ka ng ganito kalala at mayabang ka pa rin, ibang klase na ng kayabangan yon sa puntong yon. Lalo pang naging nakakagulat ang kwento dahil sa mga sinabi ng pulis at nakasaad sa demanda matapos ang operasyon. Tinututukan namin ang kasong ito, hatid ng Law and Crime. Ako, si Chris Stewart. Take your seatbelt off. Get out. Get out. Yes, I'm getting out. I got his right on. There's people in the vehicle. Come on, I'm Cyrus. giving him a ride. There's people in the vehicle. I'm giving him a ride. Okay. Gagawin natin yan mamaya. Pull him back. Pull him back. Pupunta sila sa OSA. May warrant sila kaya kailangan siyang makulong. Mukhang ganun. Ay, Diyos ko. Isipin mo, nasa bakasyon ka sa Florida, tumawag ng sasakyan, tapos biglang pinalibutan ng pulis ang kotse. Nakalabas ang mga baril nila at nalaman mong inaaresto ang driver mo. At ito ay dahil sa isang nakakabahalalang kaso. Isang kasong manslaughter at isa siyang siruhano. Ngayon, sa sitwasyong ito, ang driver na yon, ang pangalan niya ay Thomas Sheknovsky at may aktibong warrant ang mga pulis para sa kanyang pag-aresto dahil inaakusahan siyang tinanggal niya ang maling organ mula sa isang pasyente. At ayon sa pulisya, tinanggal niya ang atay ng isang 70 taong gulang na lalaki at dapat sana ay ang palilang ang aalisin niya. At sinasabing ito ang naging dahilan ng pagkamatay ng lalaki mismo sa operating table. Ganito kasi yan, ang operasyon ay noong 2024 at ilang linggo lang ang nakalipas nang arestuhin siya. Kaya halos 2 taon siyang naging rideshare driver ang doktor na ito. Mukhang malaya siyang gumagala. Ngayon, ang ospital, maaari mapahamak din dahil ang biyuda ng biktima ay nagsasampa na ng kaso. Ang biktima ay isang 70 taong gulang na lalaking nagngangalang William Bryan. Sabi ng abogado niya na sinubukan itong pagtakpan ng ospital. Kinausap namin siya at mapapakinggan mo siya mamaya. May pahayag din ng ospital tungkol sa sagot nila sa ilang nakakagulat na paratang na tatalakayin natin. Pero una, pag-usapan muna natin ang nangyari noong Abril 13, 2026. Dahil ito ang araw na kumilos ang pulisya at naging isang kriminal na investigasyon ito. Alisin ang seatbelt mo. Lumabas na. Get out. Yes, I'm getting out. I got his right on. There's people in the vehicle. Come on, I'm Cyrus. giving him a ride. There's people in the vehicle. I'm giving him a ride. Okay. Sige, gagawin namin yan mamaya. Sige, oo, may ibang tao pa sa loob, oo. And everyone in there. Pull him back. Pull him back. Magiging maayos ang tulog nila. Meron ka ba laman sa bulsa mo? Paintulutan mo ako magsalita. Sige, gawin mo. Wala po, sir. Wala. Sige. Yes, sir. Big deal on this stuff. Thomas, where's your ID at? Timplahin mo. Kunin ko na yan. Dalhin mo pabalik sa... Nasaan ang kotse mo? Salamat. Dito ay isang sakay ng Uber. Halika na, tumambay ka dito sa tabi ko. No, I said we're in the... Nasa Uber tayo. Kinakot mo ba kami ng sobra? Hindi, wala akong ginawa. Akala ko, yung lalaking katabi namin ang pinapara mo, yun pala kami. Oh. Nasa bakasyon kami. Saan ba kayo papunta? Hindi ko alam, wala kaming plano. Susundan ko na lang ang GPS gamit ang phone ko. Sige. Pumasok ka lang dito. Pakiramdam ba ninyo na kailangan ninyo magpatingin sa doktor o magpa-check up? Umatras ka muna, kapatid. Oo, umatas ka lang muna para sa akin yan, pakiusap.
Uber driver siya. Pumunta ka sa punk. Kasi yung kumuha ng katay or kung ano man yan, parang nung nakaraang taon. Oh, hindi ko lang kung sino siya, pero nagulat lang ako na siya pala ay nagda-drive na Uber. Pupunta ba kayo sa bayan na yon? Oo, nakulong kami kagabi. Hindi ko alam po na ipaliwanag niya, pero may warrant siya. Kailangan niya makulong. Kaya Diyos ko, paano niya ako matutukan niya? Nasa harap ko siya. Akala ko nasa likuran siya. Sige, tama. Alright, we're not using Lyft. Simula ngayon, Uber na lang tayo. Ang biktima, si Bill Bryan, 70 taong gulang, taga Muscle Shoals, Alabama, ay nagbabakasyon noon sa Florida Panhandle kasama ang asawang si Beverly noong 2024. Noong Agosto 18, pumunta siya sa emergency room ng Ascension Sacred Heart Emerald Coast dahil sa pananakit ng tiyan at hindi magandang pakiramdam. Ngayon, ang naka-duty na surgeon noon ay si Dr. Tomas Sheknovsky. At ayon sa kasong isinampa ni Beverly Bryan, si Sheknovsky ang nagrekomenda ng operasyon. Gusto niyang tanggalin ang pali ng asawa niya, pero nag-aalangan ng mga Bryan. Gusto nilang mailipat sa ibang ospital at tumanggi sa operasyon. Balak din nilang umuwi sa Alabama dahil nagbabakasyon lang sila noon. Pero ayon sa kaso, patuloy na milit si Sheknovsky. At sa isang pagkakataon, di umani pisikan niyang pinindot ang tiyan ni William at sinabi, kaya kailangan mong magbago ng isip tungkol sa operasyon. Sa huli, sabi nila, siya ay sumuko. Nakatakdang operasyon makalipas ang ilang araw. Sa Agosto 21, mga alas 4 ng hapon. Dito nagsimulang maging labis na malungkot at nakakabahala ang kwento. Batay sa emergency suspension order ng Florida Department of Health na nakuha namin, nagalinlangan ng mga staff sa operating room bago ang procedure. Official itong tinatawag na splenectomy at napakakomplikado. Ayon sa ulat, meron daw skeletal crew na nagtatrabaho nung gabing yon. Ayon sa demanda, lumapit ang mga staff sa kanilang charge nurse at di umano'y naghayag ng pag-aalala tungkol sa doktor. Ayon sa kanila, wala silang tiwala kay Sheknovsky. Hindi sila komportable na gawin ang procedure na ito sa ASHEC dahil hindi ito regular na ginagawa doon at naramdaman nilang hindi sapat ang kasanayan ni Sheknovsky para hawakan ng ganitong procedure. Narinig umano ng Chief Medical Officer na si Dr. Bacani ang mga reklamo bago ang operasyon. Ngunit ayon sa demanda, wala siyang ginawa upang pigilan ito. Ayon sa ulat, mahigit 1 oras na latay si Sheknovsky na nakakabahala kung totoo. Dinala ang pasyente sa OR ng 5:20 ng hapon. At nagsimula ang procedure na sinasabing minimally invasive. Nag-switch si Sheknovsky sa open surgery. At dito, nagsimulang magkaproblema ang lahat. Ayon sa arrest affidavit at utos ng Department of Health, ibang salaysay ng mga saksi sa operating room kumpara sa isinulat ni Sheknovsky sa operative report. Ayon sa ulat ng surgeon, natukoy niya ang pali, na-dissect niya ito, at pagkatapos ay pumutok ang isang aneurysm sa splenic artery na naging sani ng matinding pagdurugo. Sabi niya, inalis niya ang pali bilang huling paraan para mailigtas si Bill Bryan. Pero iba raw ang totoong nangyari ayon sa mga saksi. Sabi nila, nang buksan ng tiyan, biglang lumabas ang namamagang kolon. Kaya kitang-kita ang pagkakagulo. At sabi nila, si Sheknovsky, kinuha niya ang isang ugat at sinabi, nakakatakot yan. Tapos pinaputok niya ang stapling device. Pagkatapos, matinding pagdurugo at cardiac arrest ang naranasan ng pasyente. Ayon sa utos ng Department of Health, pinaputok ni Sheknovsky ang stapling device nang hindi tinitingnan sa loob ng tiyan. At nang hinila niya palabas ang organ at ang lala nito, ang organ ay hindi pala pali. Isa sa mga staff ang naiulat na naduwal dahil sa nakita nila sa mesa ay malinaw na atay. Pakinggan mo, hindi ako doktor. Pero sa pag-cover ng kwentong ito, nalaman naming magkaibang itsura ng atay at pali dahil ang organ sa mesa ay higit 2,000 at 100 gramo. Kapag pinag-uusapan ng pali, normal itong may bigat na 70 hanggang 200 gramo. Idiniklarang patay si William Bill Bryan noong gabing yun, bago mag-alas 7. Talakayin natin kung ano ang sumunod na nangyari. Dito, nagiging kakaiba ang kwento mula sa medical na bangungot patungo sa iba pa. Ayon sa kaso, matapos mamatay si Ginoong Bryan, agad dumanong nag-damage control ang ospital. Kaya meron tayong pahayag. Pag-uusapan natin ang sinabi ng ospital maya-maya lang. Pero ito ang sinasabi ng kaso.
na ang CEO ng Ascension Sacred Heart Emerald Coast, ang Chief Medical Officer si Dr. Bacani, at ang dating presidente ng medical staff na business partner din ni Shaknovsky ay nagtipon-tipon kasama ang operating room staff. Di umano'y nagkita sila, nag-usap, at ayon sa kaso, ito ang panig ng pasyente, nag-imbento sila ng kwento. Ang opisyal na sanhin ng pagkamatay ay splenic artery aneurysm na di umano'y pumutok sa operasyon. Ngunit ayon sa kaso, hindi ito totoo. Ayon sa utos ng Department of Health, inatasan ni Sheknovsky ang staff na lagyan ng label na pali ang tinanggal na organo. Yung naglagay ng label, alam niyang hindi yun spleen, pero sumunod pa rin siya. Pagkatapos, pumunta si Sheknovsky sa Kapilyanong Ospital. Masama ito kung totoo, dahil di umano, nakipagkita siya kay Beverly Bryan. At ayon sa demanda, sinabi raw niya kay Beverly Bryan na namatay ang asawa nito dahil sa splenic aneurysm. Pagkatapos, may nurse daw sa kwarto, pero walang nabanggit tungkol sa atay. Kinagabihan, ipinagtanggol sa kaso ang House Supervisor na si Kathleen Montag, isa sa mga idinidemanda. Ayon sa kaso, di umano'y hinabol niya si Beverly Bryan isang balo sa parking lot. Gusto niyang papirmahin si Ginang Bryan sa isang form na tumatanggi sa autopsy. Isipin mo, ilang oras lang matapos mamatay ang asawa niya sa di inaasahang paraan, habang nagbabakasyon sila sa Panhandle, may nurse na raw na sumunod sa kanya sa kotse. Dalang mga papeles na di umano'y pinirmahan ni Ginang Bryan. Batay sa demanda, sinadyang pikein ng mga form para sa medical examiner at mali ang sanhi ng kamatayan. Sino raw ang nagsabi ng totoo? Ayon sa ulat, isang pathologist ang nagsiwalat. Pagdating ng organ sa laboratorio, sinuri nila ito. Walang tissue ng pali, atay lang ang nakita. Doon na nakialam ang medical examiner. Noong Setyembre 17, 2024 pinirmahan ng medical examiner ng unang distrito ng Florida ang death certificate na nagsabing homicide ang paraan ng pagkamatay at tinukoy ang mga sanhi nito. Exsanguination at muli hindi ako doktor kaya baka mali ang bigkas ko. Pero ito ay ang pag-opera at pagtanggal ng atay. Ang hindi nagalaw na pali ay nanatili pa rin sa katawan ni William Bryan. Kaya raw, walang aneurysm o pagputok. At ngayon, heto ang bahagi na talagang magpapaisip sa'yo. Paano nga ba nagawang mag-practice ng doktor na ito sa simula pa lang? Dahil hindi ito ang unang beses na nagkamali si Chechnovsky ng organ na inoperahan. Batay sa emergency suspension order ng Florida Department of Health noong Mayo 2023, mahigit isang taon bago namatay si Gino Bryan, nagsagawa ng ibang operasyon si Chechnovsky. Dapat sana ay tinatawag na adrenalectomy ang operasyon, kung saan tinatanggal ang adrenal gland na malapit daw sa iyong kidney. At sa halip, di umano ay tinanggal niya ang bahagi ng pancreas ng pasyente. Nang kinumpronta siya, sinabi raw ni Sheknovsky na ang adrenal gland ay lumipat sa ibang bahagi ng katawan. Ngayon, nabuhay ang pasyente na yon, ngunit di umano ay nagdusa ng pangmatagalang permanenteng pinsala. Narito ang isang siruhano. 2 beses maling organ ang naoperahan, isang pasyente ang permanenteng napinsala, at isang pasyente ang namatay. At ayon sa kaso, alam ng Ascension Sacred Heart ang ilan sa mga ito. Iniulat ng ospital sa estado ang 3 pagkakamali sa operasyon mula Mayo 2023 hanggang Agosto 2024 na nagkamali. Lahat ay kinasangkutan ni Sheknovsky. Gayunpaman, hindi pa rin tinanggal ang kanyang pribilehiyo at nagpatuloy siya sa pag-opera. Ang kaso ay konektado sa ibang insidente ilang taon nang nakalipas sa Ascension Hospital sa Jacksonville, St. Vincent's, kung saan may siruhanong si Dr. R. David Hikin. Pinayagan pa rin siyang mag-opera kahit sabi ng hukom ay may nakakabahalalang pattern ng paglihis sa tamang pamantayan ng pangangalaga. Mga baliktad na knee replacement, tornilya sa sciatic nerve, at pasyenteng namatay sa operasyon. Daan-daang kaso ang isinampa. Natuklasan ng hukom na sobrang pabaya ang ospital sa hindi pagpigil sa kanya, kaya may batayan ang punitive damages. Pero yun din ang parehong sistema ng ospital, Ascension, parehong mga problema. At sinasabing pareho rin ang pattern. Pero sa pagkakataong ito, ibang surgeon naman. Kaya bumabalik tayo sa Abril 13, 2026. Dito naglabas ng indictment ang grand jury ng Walton County laban kay Dr. Thomas Sheknovsky para sa second-degree manslaughter. Kaya nagsimula siyang hanapin ng mga pulis. Ngayon, hiwalay ang kasong kriminal. Pero gaya ng nabanggit, lumalaban din si Beverly Bryan sa kasong sibil. Tinasuhan niya si Sheknovsky, pati ang practice niya, ang ospital, at ilang nurse. At ang kanyang abogado si Joe Zarzar ay may matitinding pahayag tungkol sa sinasabi niyang nangyari
pagkatapos ng operasyong yon. Bago tayo makarating sa panayam natin sa kanya, gusto ko munang basahin ang pahayag na inilabas ng Sacred Heart Emerald Coast. Quote, si Dr. Sheknovsky ay hindi naging empleyado ng Sacred Heart Emerald Coast at hindi na nagpraktis sa aming mga pasilidad mula Agosto 2024. Nananatili kaming nakatuon sa mga pamanpayang inaasahan ng aming pasyente at komunidad. Ngayon, tungkol kay Dr. Sheknovsky, hindi pa malinaw kung kumuha na siya ng abogado. Kasama nating ngayon ang abogado ni Beverly Bryan, si Joe Zarzer. Salamat po sir sa oras na ibinigay para makasama kami sa Law and Crime. Alam ko na halos 2 taon ka ng bahagi ng kwentong ito. Ano ang nakita at naramdaman mo nang mapanood ang body camera video ng pag-aresto sa Siruhano? Sa totoo lang, nakahinga ng maluwag ang pamilya. Nakahinga rin ako ng maluwag para na rin sa pamilya dahil malinaw naman na itinutuloy ko ang kasong sibil. Simula pa lang, mga 1 taon at kalahati na ang lumipas, pakiramdam namin na dapat naging kasong kriminal ito at nasangkot ang sistema ng hustisyang kriminal. Kaya natuwa ako na nangyari yon. Paano nakakaapekto ang kasong kriminal sa mga sibil na hakbang na ginagawa ninyo? Magkaibang proseso ang mga iyon at hindi naapektuhan ang isa't isa. Hindi nagkakapatong ang mga kaso. May sibil at may kriminal na proseso sa sistema natin. At sa sibil na proseso, hindi sila nagtatagpo. Kaya mapapatuloy ang kasong iyon kahit ano pang mangyari sa kasong ito. At ang kasong ito ay usad kahit ano pang mangyari sa kasong iyon. At habang sinusuri ang kasong sibil, ilan sa mga kwento na lumabas at ang pagbabalik tanaw sa gabing iyon na trahedya kung saan si Ginoong Bryan ay nawalan ng buhay. Maaari mo ba kaming bigyan ng paliwanag tungkol sa nalalaman mo sa bahagi na iyon? Lalo na pagdating sa doktor? Paglapit kay Beverly sa kapilya at paliwanag ng nangyari. Sumunod, paano natin nalaman ang totoong dahilan ng pagkamatay? Hindi ito mukhang simpleng proseso na agad mong malalaman kung paano namatay ang mahal mo sa buhay. Hindi talaga naging diretso ang proseso. Tinanggal ng doktor ang atay ni Ginoong Bryan, pero sa paggawa nito, kinailangan niyang putulin ang inferior vena cava dahil iyon ang pangunahing ugat na nakakabit sa atay. Kaya kapag tinanggal mo ang atay ng isang tao, kailangan mo talagang putulin ang inferior vena cava. Kung putulin mo ang ugat na yon, mabilis kang maubusan ng dugo. At kung walang agarang pagkontrol, wala talagang magagawa ang kahit sino para sa'yo. Kaya mamamatay ka. Tinanggal ang atay mula kay Ginoong Bryan matapos niyang putulin ang inferior vena cava at inilagay ang organo sa mesa sa OR. At iginit ng doktor kahit na lahat ng NARS at mga technician sa silid ay nagsasabing iyon ang atay, iginit pa rin ng doktor na hindi iyon ang atay, pali daw iyon. Kaya! Sinimila niyang idikta ang kanyang ulat sa operasyon. Sa ulat niya sa operasyon, pali lang ang nabanggit niya, hindi ang atay. At pumunta siya sa laboratorio ng patolohiya bago niya matapos ang kanyang ulat sa operasyon para lang tingnan at sukatin, sabi niya, ang pali. Pumunta siya at pinag-aralan ang atay ng ilang minuto hanggang 10 minuto posibleng nagsusukat. Pagkatapos, bumalik siya at tinapos ang ulat sa operasyon. At muli, pinanindigan niya na hindi ito ang atay, kahit na ang organo ay may bahagi kung saan nakakabit ang dating tinanggal na gallbladder sa isang naunang operasyon. Na siyang palatandaan, kung hindi mo makilala ang atay mula rito, 3 beses o 4 na beses ang laki kumpara sa pali, ibang kulay, nasa ibang bahagi ng katawan at ibang hugis. Ibang tekstura. Kung hindi mo alam ang lahat ng yan bilang pangkalahatang siruhano, mapapansin mong may pinagkakabitan ito ng dating tinanggal na gallbladder. Kaya. Matapos pag-aralan ng specimen sa laboratorio, bumalik siya at tinapos ang ulat sa operasyon na sinasabing ito ay ang pali. Pagkatapos, pumunta siya sa kapilya at sinabi sa pamilya na namatay siya. Si Ginoong Bryan ay namatay habang ginagawa niya ang splenectomy at pumutok ang splenic artery. At bilang huling paraan,
Sinusubukan niyang tanggalin ang kanyang pali na may sakit at 4 hanggang 5 beses ang laki kaysa normal at lubang deformed. At sinabi niya sa pamilya na sa kasamaang palad, namatay siya dahil sa komplikasyon ng pagtanggal ng pali. At kung ang procedure ay nagawa ng tama at hindi naman ako doktor, alam mo yan, alam kong nakahawa ka na ng mga kasong ganito dati. Pumasok ba sila sa operasyon na ito na may ideya na? Na posibleng pumanaw si Ginoong Bryan. Ito ba ay high risk na operasyon? Ito ay isang elective na procedure. Kaya wala nga namang critical na nangyayari kay Ginoong Bryan. Pinalabas ni Dr. Shagnowski na seryoso ang sitwasyon, pero ayon sa medical na record, mas matatag at kalmado ang lagay. Karaniwang sanhi ng splenectomy ang trauma, gaya ng aksidente sa sasakyan. Nagkakaroon ng splenectomy ang mga tao dahil napupunit o nasusugatan ang kanilang spleen sa isang trauma dahil minsan ay natatamaan ito ng seatbelt. Kaya madalas ginagawa ang splenectomy sa trauma center, kadalasan dahil sa aksidente sa sasakyan o tama ng baril. Tama ba? Kaya bihira itong ginagawa bilang isang elective na procedure. Pero ito ay isang sitwasyon kung saan pakiramdam namin na ang doktor na ito ay lasing lang at sinusubukang maparami ng mga operasyon. At may motibong pinansyal siya sa palagay namin. Kaya niya pinalabas na hindi makakaalis si Ginoong Bryan sa ospital kung hindi ito nagagawa. Alam ko nagtrabaho ka na at alam mo maraming kaso ng malpractice dyan na hindi nauuwi sa kasong kriminal. Marami ka ng kaso ng malpractice na inawakan. Alin ang pinakatumatak sa'yo? Tama ba na nagkaroon kayo ng mahabang deposition noong Nobyembre? Ibig kong sabihin, ano ba talagang tumatak sa'yo tungkol kay Dr. Shagnowski? At kung paano niya umano hinarap ito? Bago ang operasyon, pagkatapos ng operasyon, at iba pa. Kung ikukumpara sa maraming ibang doktor na maaring napunta sa sitwasyon kung saan nagkamali sila sa operating table, anong kaibahan sa kanya? Kayabangan sa ibang level. Ngayon, at hindi ako namumuna, pero maraming tao ang mayabang kapag magaling sila sa ginagawa nila. Tama? Pero kung magkakamali ka ng ganito, kalala. At mayabang ka pa rin? Ibang klase na ng kayabangan yon sa puntong yon. Psychopathic ng level. Alam mo, wala nang normal sa klase ng kayabangan na meron ng isang taong tulad nito sa puntong ito. Iniisip pa rin niya na isa siyang bayani. Naniniwala pa rin ang doktor na bayani siya sa operasyong yon at ginawa niya ang lahat ng kaya niya. Sinubukan lang niyang iligtas si Ginoong Bryan kahit siya rin ang nagdala ng lahat ng critical na aspeto sa kanya. Naniniwala pa rin siya doon. Kaya kung may isang bagay na tumatak, iyon ay hindi na ako muling hahawak ng kasong kasing lala nito. Malamang at sana. At pangalawa, ang antas ng kayabangan ng taong ito ay may psikolohikal na kabuluhan sa palagay ko. Sa deposition noong Nobyembre, nabanggit niya na hindi niya matukoy ang pagkakaiba dahil sobrang upset siya. Kapag naiisip ko ang isang siruhano, kahit di pa ako nagkaroon ng malaking operasyon, ini-imagine ko siyang kalmado sa gitna ng pressure. Parang fighter pilot na eksakto ang kilos. Para sa kanya, sa deposition na ito, sobrang emosyonal siya. Paano naka-apekto ito sa kwento niya? Interesante kasi di namin alam ang pagpunta niya sa laboratorio ng patolohiya nung deposition dahil tinago nila sa amin. Pero kung alam ko lang na nagtagal siya ng 10 minuto kasama ang organ, matapos ang lahat ay kumalma, matapos mawala ang lahat ng pressure, matapos mamatay si Ginoong Bryan ng halos 1 oras, siya lang mag-isa ang pumunta sa laboratorio ng patolohiya, umupo kasama ang organ at nagkaroon ng 10 minuto para pag-aralan ito. Sige, nung kinuha ko ang deposition noong Nobyembre, hindi pa namin alam yon. Kung alam ko lang, hindi niya gagawin yon. Magsisinungaling lang siya sa ibang paraan. Kasinungalingan pa rin yon. Mag-imbento lang siya ng ibang kwento noon, di ba? Sigurado ako. Pero sa kahit anong kaso, para sagutin ang tanong mo, paano ko hinarap yung sinabi niyang nalito siya at sobrang pressure sa OR at hindi niya nakilala yung organ? Sa totoo lang, kasinungalingan yon sa tingin ko.
Naniniwala pa rin akong kasinungalingan yon kasi hindi niya sinabi na pumunta siya sa pathology lab at pinag-aralan ng organ ng 10 minuto matapos ang lahat. Puro kasinungalingan na lang ginagawa niya. Ganyan talaga ang ganitong tao. Oo, siguro ang tanong ay ano na ang mangyayari? Alam ko, sa usaping sibil nito at sa tagal na nitong tumatakbo, ano ang susunod na hakbang at nasa ang yugto na kayo sa puntong ito? Hihiling kami sa korte ng punitive damages. Isasama namin ang grupo niya dahil naniniwala kami na ang mga kasamahan niya, sina Dr. Ruby at Dr. Haney, ay mas marami pang alam tungkol sa pagiging hindi karapat-dapat ng taong ito at pinayagan pa siyang mag-opera sa mga ordinaryong pasyente. Kahit na naniniwala kami na pareho silang may obligasyon na protektahan ang mga mamamayan at mga pasyente laban sa taong ito. Kaya susuriin natin ang Genesis Care at ang kanilang pananagutan dito. Sa tingin namin may bahagi rin sa pananagutan ang mga kasamahan niya. Sinasabi kong mga kasamahan, sila ang 2 surgeon na kasama niyang nagtrabaho. Nakakatuwa, tinanong ng Agency for Healthcare Administration, isang ahensya ng gobyerno sa Florida na nangangasiwa sa mga ospital, ang isa sa mga kasamahan niya, yung mas matanda, matapos lumabas ang issue tungkol sa atay ni Ginong Bryan. Nakipagkita sila sa isang colleague at tinanong, ano ang reaksyon mo na ang isa mong kasamahan ay tinanggal ang atay imbes na pali, kaya napatay ang isang Ginoo? Normal lang na magulat kami at humingi ng paumanhin sa pamilya. Hindi ko matanggap na nangyari ito. Pasensya na at nangyari pa ito sa alinmang organisasyong kinabibilangan ko. Hindi na siya dapat nagpa-practice na medisina kasama ko o iba pa. Hindi yun ang naging reaksyon niya. Ang reaksyon niya ay, kayo ang media, kayo ang Agency for Healthcare Administration, at itong abogadong tinatawag kong posibleng terorista at ginamit pa ang pangalan ko ay umatake sa amin. At ang nagagawa lang ito ay napapaalis ang magagaling na doktor tulad ni Dr. Shagnovsky. At nagdadagdag pa ito ng trabaho para sa akin at sa isa ko pang kasamahan dito dahil si Dr. Shagnovsky na isang mabuti at maunawaing tao ay hindi na makakapag-practice ng medisina. Kaya sa mga dahilan na hindi pa natutuklasan, kapag kinuha ko ang kanyang salaysay, naniniwala si Dr. Ruby na ang resulta nito ay daddad lang na trabaho para sa kanya dahil ang butcher na surgeon na ito ay hindi na siya pwedeng sumalo ng on-call duty para sa kanya na talagang hindi ko maintindihan. At saka gaya ng sinabi ko, hindi naman ako doktor. Pero ang atay at ang pali, parang medyo malayo naman sila sa isa't isa. Kung sa pananaw ng isang tagalabas, parang ganun nga. Ibig kong sabihin, gaano kadalas magkamali ang isang tao sa organ na ito. Lahat ng general surgeon na nakausap ko, maliban kina Dr. Haney, ang kanyang partner, at Dr. Ruby, ay naniniwala doon. Ang tanging paraan lang na magkamali ang isang general surgeon na board certified sa espesyalidad na ito ay kung sila ay may problema sa pag-iisip o may sakit sa utak, maagang demensya, o sila mismo ay nasa ilalim ng impluensya ng droga. Iyan ang sinasabi sa akin ng karamihan sa mga general surgeon. At nalaman mo na ba, o ano ang nalaman mo tungkol sa kanyang background? Kung paano siya naging certified para mapunta sa posisyon na kaya niyang umanong magsagawa ng isang procedure at pagkatapos ay mauwi yon sa ganoon kasama. Ibig kong sabihin, paano nagagawa ng isang tao? Sa tingin ko, ito ang pinakamalaking tanong ng maraming nanonood nito. Paano siya napunta sa posisyon na naging isang surgeon na kagaya nito? Hindi ko alam. Osteopathic na doktor siya. Hindi ko sinasabing masama yon, pero nag-fellowship siya base sa mga record na binigay niya sa amin. At siya ay isang board-certified na general surgeon, osteopathic. Doctor. Hanggang ngayon, ang tanging natuklasan namin ay ang procedure sa adrenal gland noong 2023 kung saan lapayang natanggal imbes na adrenal gland. Nagtrabaho siya sa Alabama ng ilang panahon. Sabi niya maganda ang trabaho niya ron, pero ibang naririnig namin. Pagkatapos, lumipat siya sa ospital sa Destin. Kaya't may 4 na taon kaming mga problema. Wala namang kasing grabe kay Ginong Bryan. Pero bago kay Ginong Bryan, may nangyaring maling operasyon kung saan tinanggal niya ang bahagi ng pancreas imbes na ang adrenal gland. At magkaibang magkaiba ang mga organong yon. Oo. At sa huli,
Kumusta na ang pamilyang ito? Alam ko mahirap ilarawan. Nawalan ka ng mahal sa ganitong paraan, tapos may pambansang atensyon pa. At pagkatapos, nalalaman mo pa ang mga maliliit na detalye na sinasabi sa kaso. Kumusta si Beverly at ang buong pamilya sa pagharap sa lahat ng nangyayari sa paligid dito? Nakahinga na ng maluwag si Gang, Brian. Noong huli ko siya nakausap nung Biyernes, nakahinga siya ng maluwag dahil sa wakas ay humahantong na sa kasukdulan ang kasong kriminal. Tama ba? At sobrang nag-aalala siya na baka makataka siya dito dahil ang sistemang sibil ay hindi talaga ginawa para ipasara ang negosyo ng mga ganitong tao. Ayokong sabihin yon, pero totoo. Ayokong aminin na may limitasyon tayo. Pero insurance companies ang tumutulong sa mga doktor. Tama ba? At ang mga kasong sibil ay pwedeng magpahirap kumuha ng insurance, tama? Talagang malaki ang nagagastos ng mga kumpanya ng insurance dito. Pero pagdating sa pagsasara ng negosyo nila, hindi sila magaling. Mas mahusay pa ang sistemang kriminal sa aspetong yon. Kaya nakahinga siya ng maluwag dahil na yon, sana hindi na makakapag-practice ng medisina ang taong ito, kahit man lang sa isang malaking bansa, at sana habang buhay na. Kaya iyon ang nararamdaman niya higit sa lahat sa ngayon. Salamat Joe Zarzer, abogado, sa oras na ibinigay ninyo sa Law and Crime. Pinahahalagahan namin ito. Salamat! Iyan po ang pagtatapos ng kaso mula sa Law and Crime. Mag-subscribe sa amin sa YouTube at Spotify. Nagsistream na rin kami ngayon sa Peacock. Ako, si Chris Stewart. Hanggang sa muli.